29 na ang naitalang patay sa lumubog na MV Kim Nirvana B sa Ormoc City, Leyte. Sinampahan na ng reklamong multiple murder ang may-ari ng bangka at 18 crew nito. Posible rin daw kasuhan ng ilang taga Coast Guard dahil lumalabas na hindi tugma ang aktwal na bilang ng mga sakay ng bangka sa idineklara sa manifesto. Nakatutok si Rafi Tima. Emosyonal si Joge Bungzarco, ang may-ari ng MV Kim Nirvana B, nang dalawin sa kulungan ng kanyang mga kaibigan ilang oras matapos silang sampahan ng reklamong multiple murder. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera si Zarco, pero ayon sa kanyang mga kaibigan, nasasaktan siya sa pangyayari. Kariretiro lang daw niya sa Philippine Coconut Authority at ang retirement pay niya, ginamit niya para maipundar ang naaksidenteng bangka. Kung hindi namin sila pailan, nakauwi sila sa Camotes Island, mahirapan na naman kami kung halimbawa may nag-file later on ng kaso. There was really intent to kill, and at the very least, there was recklessness. Ayon pa sa mga pulis, oras na matapos ang investigasyon ng Maritime Casualty Investigation Team at mapatunayang may pananagutan pati mga kawani ng Coast Guard, ihahabol din nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Ayon naman sa Coast Guard Eastern Visayas, restricted to office na ang dalawa nilang tauhang nag-inspeksyon sa MV Kim Nirvana B bago ito maglayag. Lumalabas kasing hindi tugma ang bilang ng mga nasa manifesto sa aktwal na bilang ng mga nakasakay sa bangka. Sa listahan ng Coast Guard, 185 pasahero habang 19 ang crew ng barko o 204 sa kabuuan. Pero sa manifesto, ang nakalistang pasahero, 173 lang. There was misrepresentation on the part of the captain. Yan lang isinabit nila. And then ang head counting yan, most likely hindi talaga ma-perfect. Hindi rin daw tugma ang bilang ng kargang semento. 80 bags lang daw ang ibinigay na bilang sa Coast Guard, gayong 150 bags ang aktwal na naisakay sa barko. Overloading ba o overcrowding? Kanina, excess na tayo. Ngayon, i-determine pa natin yung kung overloading siya. Sa investigation po, kasi kinukompute po yan. Bagamat naiangat na sa pier ng Ormoc ang lumubog na bangka kagabi, may 3 pang katawan ang natagpuan sa dagat di kalayuan mula sa pinaglubugan ng barko. Kanina, nag-alay ng mga bulaklak ang mga kaanak ng mga nasawi sa trahedya. Ngayong hapon, bumisita rin dito sa Ormoc si DILG Secretary Mar Rojas. Bukod sa binuong Maritime Casualty Investigation Team, magsasagawa din daw ng sarili nilang investigasyon ang sangguniang panlunsod ng Ormoc. Sa ngayon, tumatayong garantor ang syudad para sa mga gastusin ng mga nasawi sa trahedya para hindi na problemahin ng mga kaanak ang pag-uwi sa labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Ormoc City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.